Dr. Amy Marcos. Doon ako. Kung ano yung kanyang layunin, kung ano yung kanyang hangarin, doon 100%. Toto 100% pa nga eh. Kasi natawa ako doon sa prayer rally niyang DIL. Makikita mo, Diyos ko, sabi niya, ilayo mo ang kapatid ko sa mga demonyo sa Malacanang. Imulat mo ang kanyang mata. Manghimasok or aristuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang war on drugs na ginawa ng kanyang sa totoo lang, no, huwag tayo maging paranoid dito sa pag-arrest. Kasi unang-unang wala ng karapatan ang ICC sa ating manghimasok sa ating one. Hindi na tayo member. Pero ganun pa man, tinatakot lang nila yung matanda. Pero kahit na si may ex-president Duterte, pero sa totoo lang, wala na silang karapatan. Kasi unang-una, buhay ang hustisya natin sa Pilipinas. Lahat ako ang gumagana. Ngayon, ginagamit lang nilang panakot yan dahil mayroon silang vested interest sa politics. Pero makikita nyo sa survey, ni tropang OFW, no? Umuulan, bumabaha ng buwana. Ang sabi nga ng mga diehard Duterte, magrarally tayo, magpi-people's power tayo kapag pinayagan tayo sa IDSA. Yan ang sabi ng mga diehard Duterte supporters. Pag inaresto si Pangulong Duterte, yun ang mangyayari. Pero sabi ko nga doon sa mga viewers natin, no, na nagda-live tayo, magdahan-dahan tayo. Huwag tayo magpabigla-bigla. Pero sa palagay nyo, ano yung naging epekto ng war on drugs ng Duterte administration? Ay makita mo sa survey, yun ang bungat bibig ng mga kababayan natin ngayon. Dati tahimik ang bayan ng Pilipinas, walang kriminal na nakagala-gala, walang nanghahablot, walang nanghold up. Sabi nga kahapon sa interview sa Divisoria uli, bumalik kami. Dating panahon ni Pangulong Duterte, yung mga mukha nilang zombie ay naging gwapo sila lahat. Kasi na-disiplina sila eh. Kumbaga kung yung respeto nila. Nung bumaba si Pangulong Duterte as a president, no, nagiging dahan-dahan, bumalik uli, naging pangit uli sila, naging zombie uli sila dahil walang respeto na sila sa gobyerno, pinabayaan na sila, walang disiplina. Ayun, ang laking epekto. Kahit ngayon dito sa Calao, sakay ka sa jeep, subukan mo ganyan yung cellphone kung hihablotin yan. Daming hinahablot na cellphone ngayon, maraming hinuhold up. Nasaan na yung disiplina ng gobyerno sa taong bayan? Ayaw kong sabihin na banggitin na natatakot sila sa gobyerno, kung hindi disiplina yan. Respeto sa gobyerno. Wala na kasi silang respeto sa gobyerno na pinapatupad ng matinding disiplina. Yan lang ang naman karamihan na maririnig mo sa interview na ayaw na rin nila magsasalita dahil baka daw tayo balikan sila. Ito, sabi ko, sagot ko naman sa kanila. Ito ay guarantee na ating constitutional rights. Nandito yung freedom of expression, freedom of speech, lahat ng karapatan natin dito sa democratic country. Hindi tayo diktador, hindi tayo kung ipapatupad nila yan, yung gagawin nila na hindi magsasalita ang tao. Nandun tayo sa pinaglalaban nila na parliamentary government. Doon sa parliamentary government, magagawa nila yan. Pero dito sa democratic government, sigaw ng taong bayan, pulso ng taong bayan, maririnig ng sambayan ang Pilipino. Kaya binabatikos na ako ngayon eh. Binabas na ako ni Tony Falcon, yung taga Malacanang. Sino sir ang nagbabas sa'yo? Si Tony Falcon. Ano sabi? Hindi si Tony Poller, sir? Hindi, si Tony Falcon. Ano sabi? Hindi ko narinig, si Mambing ang nakakarinig, sinisiraan. Ano sir, ano? Sa palagay mo, last na talaga to. Oo. Sa palagay mo, ano yung dahilan kung bakit nagkaroon ng hiwalayan ang mga supporters at saka Marcos Duterte? Sa palagay mo? Sa ang dahilan, alam mo political interest. Sinong merong ganon? Ay sino pa? Si Tambaluslos. Wala pang Speaker of the House sa buong history ng Philippine history na nakaupo na bilang presidente. Tandaan nyo yan. Kalakas-lakas ni Speaker definition noon kay FDR pero di na naig.
Tandaan nyo mga kababayan, totoo yung sinasabi ni Tatay Digong. Pag ginusto ka ng taong bayan, kahit wala kang political machinery, wala kang congressman, wala kang mayor, pababa, pag ginusto ka ng taong bayan, ihalal. Lalabas na lalabas ka. Oo. Sampulan na kay Tatay Digong. Wala siyang kahit anong kwan. Kaya nung makita nila yung popularity ni Tatay Digong, sinuportahan ng taong bayan. Binawasan pa nila yun, yung 17 million. Kalaki-laki yung kinat nila doon. Kumbaga sa kwan ay para ma-minimize yung margin ng kanyang winning margin, binaba nila. Pero 'di ba ano yung 'di ba yung at this time nakikita natin kumbaga ang nakikinabang sa away ng magdalawang partido Marcos Duterte ay mga dilawan. Sa palagay mo lang, uma-agree ka ba doon? Hindi sila mananalo pa rin sa political arena ng mga Duterte. Oo. Tumatak na sa puso ng tao. Kaya binabatikos na ko rin ni Tony Falcon. Ginising ko daw yung mga natutulog na mga DDS. Umuulan. May mga Marcos Loyales na nagsasabi na ibubuto namin si Dilawan kasi para makaganti kami kay Duterte. Ay, wala kaming pakialam. Ilan lang naman sila. Subukan mag-slow down. Ngayon din, kung gusto nila magkaroon ng eleksyon, para makita natin yung gusto nilang hamon, no? Yung mga Marcos loyalist na hindi yung Amy Wing, kundi yung nakalutang sa ere. Yung sumasakay sila sa popularity ni BBM, hindi natin kaaway si BBM. Tama. Hindi naman, kakampi natin yan, sir. Pero yung mga loyalista na nagpapaaway sa dalawang grupo, yan ang masama. Yan ang kalaban ng taong bayan. Yan kanila kasi vested interest lang sa nila, hindi yung pangkabuuhan ng interest ng taong bayan na nagsasalamin doon. Simula nang nagkaroon ng survey ang SWS, patuloy na nagna-number 1 si Sara Duterte sa likod ng mga batiko sa kanya. What is your opinion about this? Tama yun, kasi validation namin sa ground ngayon, yung nagka-kalye survey din kami. About your observation, kasi di ba kalye survey din kayo? Palagay mo, totoo kaya ang sinasabi ng SWS survey? Tama, kasi yun ang nagsasalamin na ang rason namin nga nagka-kalye survey kami. Binabalidate namin kung tama ba yung SWS. Bukat bibig ng tao, Duterte pa rin. Kung sabi nila, kung hindi lang bawal yung kuha ng konstitusyon natin, kung pwede lang ibalik si... Sa palagay mo, sir, what is your opinion about PI or Chacha? Anong masasabi mo? Ikaw ba yung ma-agree dito? Or ang PI naman or Chacha is all about... Ang PI na dalawang meaning yan eh. Yes. Political interest at saka people's initiative. Exactly, yes. Doon ako sa people's initiative. Pero sa palagay nyo, pumapabor ho kayo sa kanilang isinusulong na Chacha at this time? Yung Chacha na hindi pang interest ng politiko, pabor ako doon na baguhin ang constitution through legislation or constitutional commission kagaya ng federal form of government. Doon ako pabor, pero hindi ako pabor doon sa parliamentary. Delikado, nanganganib ang taong bayan doon kasi matagal ng panahon kahit sa ibang bansa nabubusalan yung karapatan ng tao. Nandun yung sovereign rights ng tao. Kasi ang gobyerno, nag-i-emanate yan sa taong bayan. Through election, yun binibigay silang power ng taong bayan. Pero yan ay nababawi through people's initiative. Pero palagay mo, may pag-asa kayang matalo ni Speaker Martin si Sara Duterte? Malabo. Si Tambalos Kalo, sir? Malabo. Malabo. Huwag lang nila gamitan ng kahit pabahain pa nila yung pera, kahit lahat ng pera ng central bank ilabas nila. Ang pera, tinatanggap na lang tao kasi sa tao naman yun. Pero yung sa puso ng tao, sa diwa ng tao, ay doon pa rin nakatanim sa puso nila yung mga Duterte. Subok na yan. Kahit mga Ilocano na ini-interview namin sa Kakwan, kahit yung babae ang tapang, Ilocano ako pero gusto ko si Duterte kasi may kamay na bakal. Disiplina. Ayaw mo sa mabait. Mabait si BBM eh. Anong gagawin natin sa mabait? Ay ang krimen, naglilipana.
Pwede ka bang, pabor ka ba ng pamilya mo marerape, mahuhold up? Sa kabaitan, hindi na kukuha yung kwan ng kabaitan. Ang investors, laging investors ang hinaharap. Ang investors hindi pupunta sa Pilipinas pag magulo, chaos ang bansa natin. Yung peaceful, mga kababayan natin, yan lang talaga ang ating masasabi dyan. Ay dapat magkaisa tayo tungo sa tagumpay ng taong bayan. Hindi tagumpay ni Tambaluslos. Exactly. Hindi tagumpay ng mga Marcos loyalist na hindi nagmamalasakit sa taong bayan. Pero sir, sumusuporta ka din sa mga Marcos. Susuportahan ko si Senator Amy Marcos. Ah, Doon ako. Kung ano yung kanyang layunin, kung ano yung kanyang hangarin, doon 100%. O to 100% pa nga eh. Kasi natawa ako doon sa prayer rally niyang DIL. Makikita mo. Diyos ko, sabi niya, ilayo mo ang kapatid ko sa mga demonyo sa Malacanang. Imulat mo ang kanyang mata. Grabe, sabi ko. First time na government officials na gano'n. alas na question. Ano? Ano yung panawagan mo sa mga Marcos supporters na ayaw kay Sara at ayaw kay Amy at gusto kay BBM? Si BBM hindi natatakbo sa sunod na eleksyon. Kasi patatapos na yung termino niya sa loob ng 6 na taon. Anong gagawin nila? Ay si Amy mayroon pang chance. At saka si BP Sara. Yung i-analyze yun ng utak yung sarado, no? Na ano tawag yun, kayo maging open mind. Wala akong pakialam sa kanila kung ano. May kanya-kanya tayong sariling desisyon at pananaw sa buhay. Maging open tayo. Tingnan mo yung mga loyalista na yan na sabi nila na ayaw nila kay Amy at saka kay Sara. Maniwala ka yan, parang si GDB yan, talon ng talon kung saan siya pupunta. Pinipintasan si Sara, bobo si Sara, si Pangulong Duterte. Pero dati yung ano din sila gobyerno. dyan kay ano, di ba kay Duterte? Supporter rin dati yan. Supporters din. Pera lang laban doon ngayon sa mga vlogger na yun. Kaya ang opinion mo sir. Oo. Lupit na. Ang lupit dyan. Sabi nga ng isang... Ano masasabi mo doon sa mga bumabatikos kay Duterte na mga kasama natin dati? Wala naman tayo pinapangalanan. Wala. Mga kwan yan, yung mga ingrata. Dati sumuporta naman sila, no? Mga ingrata nga tawag doon. Kawalang hiyan dahil walang pera. Ako wala akong dahilan para batikosin si Duterte. Ako wala rin. Kaya hindi ayaw ko bumatikos kay Duterte. Ayan. Ito, Manila Bay Rehabilitation. Ganda, no? Alam mo, respeto na lang sa matanda. Kay tatay ko. Respeto na lang.